dating SC, Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Maayong buntag po, Justice Carpio. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo, sir, sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas, NPTV. Justice Carpio, good morning po. Mayong buntag po. Mayong buntag, Aljo. Mayong buntag sa mga tagakinig natin. Ano po ang inyong masasabi dito po sa banta ng China, Justice? Nakukulihin na daw nila mga dayuhan sa West Philippine Sea na kinukundina na ng buong mundo. Opo, Justice. Pag ginawa nila yan sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea, within our exclusive economic zone, opo, pwede natin sampahan ng panibagong pangalawang arbitration case, no? Okay. Sa The Hague under UNCLOS. Dahil sa EEZ natin, we have exclusive right to fish. opo. Hindi tayo pwede hintuin. Tayo lang may jurisdiction. Walang jurisdiction ng China sa exclusive economic zone. At saka hingin natin sa tribunal na to order China to desist and to release from enforcing their Coast Guard regulation. At saka to release kung sino mang inaresto nila ng mga Filipino fishermen. No? Sigurado ako wala tayong talo dito kasi yung UNCLOS Tribunal na may full exclusive economic zone tayo, 200 nautical miles. No? Ang sabi ng China, doon sa exclusive economic zone natin, huhulin tayo pag tayo nangingisda. Hindi pwede, atin yun At saka tayo lang pwede mangingisda doon. Ngayon, yung mga dayuhan naman, yung mga, sabi ng China, pag foreign vessel ka, wala kang permiso dumaan sa within the 10-dash line, uhulihin ka na. Tingnan natin kung uhulihin nila yung mga aircraft carrier ng US, dadaan dyan So, iimbitahin na lang natin yung US, UK, France, Japan, Australia, mag-joint sale tayo sa exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea. Tingnan natin kung hihintuin tayo ng China. May banta pa sila dito, Justice, ang ingon nila. They will detain foreigners suspected of trespassing within its claimed borders for up to 60 days without trial. Matindi, Justice. Matindi yan. Matindi. Hambugin ro ni matawan. Kahit na sa international law, kailangan may due process. Hindi pwedeng uhulihin ka tapos isintensya ka agad, walang due process. So nagpalagay ko, nag-overreach sila dito Sumobra sila na paano nila hulihin yung mga warships ng US? Paano nila hulihin yung warships ng France, Germany, UK, Japan? So, hindi nila ma-arresto yan. Warship yan Okay. So, talagang may problema sila dito kasi nangako sila na i-arresto nila. Hindi naman nila ma-arresto yan. Bukod dyan, yung mga mangingisda din ng mga bansang may claim dyan, halimbawa na lang ng Taiwan, Malaysia, Vietnam, pati Brunei. Malaking implikasyon talaga ito pag gagawin po nila yan. Tama ho ba, Justice? Yeah, yung lahat ng mga coastal states, yung mga mangingisda nila, so kalaban nila buong mundo. So anong gagawin po natin? Itutuloy lang po natin ang RORE mission, ang paglalayag natin dyan, kasama ang, naumpisa na ng atin ito, coalition. Sabi nga ng ilan, baka natakot sila dito sa civilian na mga misyon ng ating mga kababayan pumupunta dyan. Justice. Tuloy natin. Okay. Tuloy natin ang pangingisda ng mga Filipino fisherfolk. At saka, I'm sure, mga Vietnamese, Malaysian, Indonesian, tutuloy rin nila. Hindi aatras yun Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo pong pananaw sa isyong ito, Justice Antonio Carpio, former Senior Associate Justice. May buntag, sir. Thank you po. Si Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, Colonel Padilla. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Ano pong reaksyon ng AFP dito sa panibagong direktiba ng China na manghuhuli na sila ng mga dayuhan? Siyempre, ang mga Pilipino, mga mangingisda natin, apektado po dyan.
Colonel Padilla, na illegal nang papasok sa kanilang teritoryo sa West Philippine Sea? Go ahead po. Sir, sa pananaw po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sir, no, lubos po naming sinusuportahan po yung pahayag ng ating Pangulong Marcos na itong patakaran ng Beijing sa pag-detain ng mga sasakyang pandagat sa South China Sea o sa West Philippine Sea po ay hindi po katanggap-tanggap. Ito po talaga ay, ang sabi nga po ni Pangulo, ay unacceptable. Itong mga aksyon po ng China ay malinaw po na paglabag sa ating soberenya at sa mga international po na laws that we abide with. Particular na po sa United Nations Convention on the Law of the Sea or yung UNCLOS po. Ang ibig bang sabihin nito, magpapadala na tayo ng mas marami pang mga barko para bantayan ang ating mga mangingisda dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea na baka sila'y huhulihin na ng mga kagawad ng China Coast Guard? Colonel Padilla? At sir, no, may panawagan din po yung ating mga mangingisda, no, for them to continue with their fishing activities sa ating sa West Philippine Sea nga po. They are requesting for more patrols. Sa side po ng ating Philippine Navy, no, sa sa Armed Forces po, because we have also completed our balikatan exercises and sir, no, we are also trying to end the insurgency problem once and for all. We have more resources po to pull towards external defense. So ito naman po, at any one time, sir, nandyan po ang ating Philippine Navy patrolling our waters po. Ano pong gagawin ng AFP on June 15 kapag manghuhuli na ang China Coast Guard ng mga Pilipino mangingisda dyan sa ating teritoryo? Colonel Padilla. Sir, ito po, ang law enforcement po natin, ang nangunguna po din sa atin ay ang ating Philippine Coast Guard. So hahalihinan po ng Armed Forces of the Philippines, sir, no, ang Philippine Coast Guard at ang BFAR sa law enforcement activities po. Opo. Wala pa bang natanggap na anumang direktiba mula kay Pangulong Marcos Jr. Dyan sa AFP kung anong gagawin on June 15? Ito po sir, no, yung mismong pronouncement po ng ating Pangulo ay tall order na po yan sa Armed Forces. So for us sir, down to the ground commanders sir, meron po tayong mga hakbang and operational measures that are going to be performed by our ground commanders. Kasi yung ating ground commanders sir, sila po yung nakakaalam ng intricacies doon sa ating areas po. Ilan pong mga barko ng Navy ang naka-standby ngayon dyan sa West Philippine Sea, Colonel? Sa ngayon, sir, at any one time, we have around two vessels patrolling the area po. Okay. Maraming salamat po sa inyong payag at good morning, Colonel Francis Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Makakaasa po kayo ng po, sir, will really guard po our sovereignty. Si Professor Ranjit Rai. Professor Rai, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Vice Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Aljo, at sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Bilang citizen ng Republika ng Pilipinas sa taxpayer, Professor Ranjit, anong masasabi mo dyan sa bagong direktiba ng China? Siyempre, emotionally, nakakainis. Illegal talaga itong ginagawa nila. At sila na nga nangaagaw, sila pang may asta na ganyan, no? Uhulihin yung mga ating kababayan na legal na pupunta sa atin economic zone. Kaya yun po yung emotional feeling. Pero siyempre, kailangan natin isipin na mabuti. Medyo mataas na tension sa lugar na yan. Kailangan natin i-approach ito through diplomatic efforts. Pero ganun pa man, yung ginagawa ng gobyerno, suportado ko ng mamamayang Pilipino ho eh. Lalo na pagtingin ng service ng research, klarong-klaro, 7 out of 10 Pilipino sinusuportahan ang ating administrasyon sa mga politiyan yan sa West Philippine Sea. Pangalawa, lahat ho ng ginagawa ng administrasyon yan, whether it's asserting our rights through military action or diplomatic means, suportahan ho ng ating mga kababayan. Again, almost 8 out of 10. So, bagamat napipikon tayo, ay tuloy-tuloy pa rin dapat yung ating engagement dyan sa West Philippines. Pag tayo bibitaw. Okay. Ang ibig bang sabihin yan, pag hindi tayo bibitaw, magpapadala pa rin tayo ng supply sa ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre. Hayaan nating makapagpangisda ng malaya ang ating mga mangingisda at tayo pupunta pa rin dyan mga civilian na mga misyon para magbigay ng tulong sa ating mga mangingisda at igit
Nasa atin yan. Professor Rai, on June 15 onwards. Tuloy-tuloy tayo dyan. Atin niya eh. So yan yung yan yung message dapat sa ating mga kababayan. Yan ang message sa ating gobyerno. Atin yan, tuloy-tuloy ang ating gagawin kasi nasa legal po tayo. Okay. And buong mundo ho na nanonood dito. At nakikinggan tayo at susuportahan ho tayo dyan. So tuloy-tuloy dapat dyan kasi pagka matatalo tayo sa takot, mawawala na ho talaga yung ating mga karapatan dyan sa lugar na yan, sa West Philippine Sea. Okay. Itong bagong direktiba ng China bukod sa Pilipinas, sapul din dyan ang Vietnam, Brunei, Taiwan, Malaysia. So parang direkta nang nagsasabi ng China na kalaban na nila ang buong mundo na talaga ito. Mga bansang yan. Professor? Oo. Alam mo, yung direktiba na hindi naman bago po yan. Adyan for some time, inassert lang nila. Pero sa buong mundo naman, wala ho nagre-recognize niyan. At pag ginawa ho ng China yan, magkakagulo talaga sa lugar na yan. At sila rin naman siguro hindi nila gustong ganyan. Bilang isang kaibigan, dapat hindi ho gano'n ang pagtrato sa mga kaibigan niya sa Southeast Asia ho. So hindi ho siguro i-enforce ng China rin po yan. Nananakot lang. Nananakot. Pag ginawa nila yan, magkakagulo ho talaga yan sa lugar na yan, sa West Philippine Sea. Not just with the Philippines, but also with other ASEAN neighbors. Dapat bang dapat bang mangamba ang ating mga kababayan? Kinakabahan kasi ang ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na ang kapakanan ng ating mga mangingisdang Pilipino, nangingisda lang dyan. Professor? Matagal na ho yung pangamba na yan. Okay. Matagal na ho talagang risk ang lugar. Kaya kailangan natin mag-usap ang mga stakeholders dyan, China kasama at saka Philippines, para magkaroon ng code of conduct pa dyan sa lugar na yan. Pag-usapan, sige, hindi tayo nagkakaintindihan. Atin yan, sa inyo yan. Hindi tayo nagkakaintindihan kung sino talaga control sa lugar. Pero dapat may code of conduct po dyan. Meron tayong siyahan ng ating figure, no? Or may tayong rules of engagement sa lugar. So yun ho ang kailangan talaga mapag-usapan. Kasi hindi naman mariresolve itong issue kung sino talaga ang may control sa lugar na yan. Anytime soon. Pag pumasok ang mga Chinese dito sa teritoryo, lalo na sa territorial waters natin, dapat ba nating hulihin din sila? Well, meron na tayong rules of engagement dyan, meron na tayong batas. Siyempre pwede ho yan, pero of course hindi natin ginagawa yan automatically. We warn them. And so, gano'n rin ho, kasi nasa territorial waters na tayo. So meron tayong mga batas niyan. Exclusive economic zone, Professor. How about sa EEZ lang? Alam mo, kung pwede nilang sabihin yan, pwede rin natin sabihin yan. Pero of course, it's who can assert and who can actually implement. Ayaw naman natin magulo dyan sa lugar na yan. So kaya nga yung rhetoric at saka yung mga initiatives towards a peaceful engagement dun sa lugar na yan. Hindi ibig sabihin, bababa tayo, hindi ibig sabihin, bibigay natin, hindi ibig sabihin, hindi natin i-assert yung ating. Pero of course, syempre, ayaw natin ang tuluyan dyan sa lugar na yan. So, para sa akin, yung ginagawa ng gobyerno, tama, dapat ituloy niya yan. Asserting our own rights sa lugar through military action at saka through diplomatic means. Okay. So, dapat tuloy-tuloy yan. At siguro dapat talaga pag-isipan ng gobyerno, i-ramp up, no, or i-accelerate yung modernization ng armed forces natin. Tama. At of course, expand yung maritime patrols with allied nations. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Sa inyong pong pananaw sa isyong ito, Professor Ranjit Rai, political analyst. Good morning.